Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alright, pag-usapan natin, mga minamahal, ang pinapakalat na namang bagong liriko ng mga DDS na I think galing din ata to sa utos ng kanilang head, walang iba, 'di ba? Alam na natin kung sino nag-uutos niyan. But then anyway, itong kanilang istorya mga minamahal, pinagmumuka talaga nilang kaawa-awa itong si Vice President Sara Duterte. Pinagmumuka talaga nilang biktimang-biktima itong si Vice President Sara Duterte. Alright, so alam nyo naman po mga minamahal, no, na nakadetain dahil na cite and contempt itong kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Dahil nga po sa pangingialam at pagsisinungaling. We all know that. At nauna na din mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte na kapag na-contempt yang mga kasamahan niya, ay sasamahan niya daw po sa kulungan. And alright, ginawa niya naman. But according to our bubuit, diba? Kung sila, meron silang mga espiya, ano ang akala niyo sa amin? Wala. So meron din kaming tagapagsalita. According sa aming tagapagsalita, hindi na lang natin papangalanan, nung pagpunta ni Vice President Sara doon para mag-stay kay Zulaika Lopez, stick to the plan. Di umano. Ako, hindi naman ako naniniwala sa mga chika-chika bebs. Pero nakikita naman natin, mga minamahal, sa mga action, through their action. Ang sabi daw po, ay mayroong pagbabanta. Hoy, kapag nagsalita ka, hawak namin, pamilya mo. According po yan sa mga nalaman namin ng mga reporters. So ngayon mga minamahal, sila, iba yung kanilang version. Yung version nila ngayon mga minamahal is pinagmumuka talaga nilang kaawa-awa. Pinagmumuka nilang talagang biktima po ng phishing, character assassination, demolition job, itong si Sara Duterte. And guess what? Guess what, mga minamahal? Pinatayan daw po ng ilaw at ng aircon itong si Vice President Sara Duterte nung pumunta sa opisina ni Zulaika Lopez. Yan yung pinapakalat nila ngayon, na pinatayan daw po ng ilaw at ng aircon. In the first place, mga minamahal, napaka-imposible na patayan ng ilaw. Aircon, posible pa, para sa tinatawag na energy saving policy. Dahil merong ganung polisiya, hindi naman pwede na di porket Vice President ka, itatrato ka na parang reyna. Hindi pwedeng ganun. Samantalang yung normal na tao, wala lang. Diba? Okay lang mainitan. Diba? Imposible naman na, syempre, kung ano yung maging fair. Huwag parang feeling VIP. Kagaya ng pagpipiling mo sa chopper ng presidente. Presidential chopper, tapos gusto mo ikaw gumamit. Alright, mga minamahal. See? So ngayon, ano yung post? Pakita ko sa inyo, O, partida, attorney to, mga minamahal. Partida, attorney to. Si Trixie. Kilala nyo ba, mga minamahal, itong si Trixie Cruz Angeles? Ito po ay kamuntik-muntika ng bumaliktad sa mga hindi nakakaalam. Alam ko yan kasi nandoon ako sa May Sagada, sa Marriott Hotel. Diba? Kamuntik-muntikan na po itong bumaliktad, mga minamahal. Pero ang problema, marami po ang dumikline at marami po ang merong hindi gusto sa kanya. Kaya hindi niya na po tinuluyan na bumaliktad. Yan po yung totoo. Nagpapaamo ulit ito sa administrasyon. Ang nangyari, hindi na naman po napagbigyan kasi traitor na eh. Diba? Once a traitor is always a traitor. Ako, narinig nyo ba ako na bumaliktad sa administrasyon na to? Narinig nyo ba ako na nagbago ng aking pananaw? Simulat noon hanggang ngayon, lagi po tayong sumasang-ayon sa tama kung kaya't sumusuporta ako sa ating presidente. Alright. Sabi ni Trixie Cruz Angeles, ayon kay Chikadorang Bubuit,
dinalaw ni Vice President Inday ang Chief of Staff niya na si Attorney Zulaika Lopez na nakadetain sa House of Representative. At dahil cowboy naman si Madam Inday, sa office niya ni Kong Pulong natulog. Habang andun siya, pinatayan ng ilaw ang buong wing kung saan andoon ang tanggapan ni Congressman Style talaga. But wait, there's more. Hindi pinayagan ng Sergeant at Arms na samahan si VP ng kanyang mga security. Abay, pati ba naman sa kulungan, talaga namang feeling VIP ka pa din? Magdadala ka ng 433 security, bodyguard, 24 hours? Ikaw na nga yung nangako. Yan kasi napasubo ka na sa pangako mo eh. 'Di ba? Hindi mo naman pala kayang sumugod ng walang dalang sandata. Akala ko ba mahal mo yung mga nasasakupan mo? Kung mahal mo, edi umattend ka na lang doon sa hearing. Naka-attend ka nga dyan, buong magdamag, maggabi. Dyan kung saan na-cite and contempt si Zulaika. Tapos doon sa hearing na mas kailangan ka, hindi ka dumadalo. Ano to, babuyan? Ano to, gaguhan? I'm just asking, mga minamahal. Nakakaloka. Nagawa mong umattend. Full night. Inumagahan ka pa. Pero pagdalo doon sa house, diba? Para sagutin yung mga tanong sa'yo, yung mga allegation, na mas kailangan ng mamamayang Pilipino ang full transparency and accountability. Hindi ka makadalo. Ano yun? Ano yun, VP? Nakakatawa lang talaga. Alright. Luminous. Unescorted and walang personal security ang second highest official ng bansa. Habang andun siya sa lugar ng pangangasiwa ng opisyal na may interes sa posisyon niya. Tapos pinatayan pa ng kuryente. Di naman masyadong halata ang house. So ngayon, makikita nyo yung punto. Dito mga minamahal, na gusto nilang palabasin na itong si Vice President Sara Duterte ay sinisikil, ginigipit, iniipit, dinidemolish, tinatanggalan ng karapatan. Sa madaling sabi, kaawa-awa ang Vice Presidente. Meron bang kaawa-awa na hindi nag-iisip? Gusto mong matapos ang lahat ng ito. Gusto mong matapos itong mga bagay-bagay na to. Kasi, kesyo mo pa, sabi mo, yung iba mong mga kasamahan, hindi na natutulog, may sakit, nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng depression. Yun naman pala, nakakaranas na pala sila ng iba't ibang mga sakit kung tawagin dahil according na din yan sa mga sinasabi mo. Bakit hindi ka makadalo? Nakadalo ka nga dyan sa kung saan nakadetain yang si Zulaika Lopez, diba? Nakadalo ka kung nasaan si Zulaika tapos doon sa hearing na mas kailangan ka. Kasi kailangan namin ng kasagutan, transparency, accountability. Yun yung kailangan namin tapos hindi ka doon makita. Anong kaputang inahan to? Anong kagagahan to, VP? Gusto mong matapos pero ikaw mismo ang nagpapahirap sa mga kasamahan mo. Ganyan ba talaga kapag allergy ang isang tao sa transparency and accountability? Si Martin Romualdez, hindi ko yan gusto to be honest. Pero nung nagsalita itong si House Speaker, once in a blue moon lang yan, kahit napakadaming ad hominem na ginagawa nyo, support ako sa sinabi ni House Speaker. Natama nga naman, mukhang ikaw lang naman yung may alam kung saan ginastos yung pondo dahil yung mga kasamahan mo, laging sila sabi na, hindi namin alam, wala kaming alam, I refuse to answer that, Mr. Chair. Hindi nila alam kahit yung Chief of Staff, di ba? Hindi din alam ni Zulaika. So, meaning, hindi nila alam kasi ikaw yung may alam, dapat ikaw yung sumagot. Di ba? Mga minamahal. Baboy Actually, nabababuyan talaga ako sa ginawa mga minamahal talaga ni Vice President Sara Duterte. Kawalang respeto to. Totoo yan mga minamahal. Kawalan ng respeto ang ginagawa ng ating Vice Presidente. Mas inuna mo pang i-uplift yung pride mo
Mas inuna mo pa yung taas ng ego mo kesa sa mga nasasakupan mo. Tapos ngayon, bigla niyo yung gagawing drama na pinatayan ng ilaw? Sino maniniwala? Aircon pwede. Pero yung ilaw, papatayan? Pwede din. Kasi mayroon namang energy saving policy. At saka in the first place, bakit ka namang itatratong VIP? Lahat tayo dito pantay-pantay. Ano, akala mo ikaw lang anak ng Diyos? Uy, kami rin. Anak din kami ng Diyos. Uy, VP. Huwag pilingerang frog dyan. Alright. Mga minamahal. So, yun po. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.